hulog yung ating mga nadiskaril na mga kagustuhan. Yun po yung inaayon natin sa tamang pag-uutos ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman inutos ito ng Allah na tayo ay magayuno, katulad din ng pag-uutos niya. Sinabi niya sa mga taong nauna sa inyo. Sino po ba yung nauna sa atin? Ang henerasyon ng Adam at ng kanyang mga pamilya. Ang henerasyon ng Noah at ng kanyang mga pamilya. Ang henerasyon ng Enoch, ang henerasyon ng Hud, ng Saleh, henerasyon ng Noah, henerasyon ng Ibrahim alayhisalam, henerasyon ng Jacob, henerasyon ng lahat po ng mga propeta, David, Solomon, Moses, Jesus Christ, at propeta Muhammad. Sila po ay naatasan. Katunayan po sa mga ibang mga banal na kasulatan, si Moses ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Si Jesus ay nabanggitin nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi na hindi kumakain. Pero hindi po natin kaya ngayon yun, yung hindi kakain ng 40 days and 40 nights. Sila po ay mga propeta at guided. Sila po ay mga yung advance ang kanilang mga pagkatao na hindi katulad natin. So ngayon, binawasan yung bigat ng pag-aayuno na 40 days and 40 nights na walang pagkain. Ngayon po sa batas ng Islam, ginawa lang 30 days, at yung huwag kumain at huwag uminom ay ginawa lamang na more or less 14 hours. Pagbibilangin po natin yung dawn up to sunset, magmula po yan sa let's say alas 4 ng umaga, stop na po ang pagkain at pag-inom. Alas 4, alas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 hours. Plus 5 hours hanggang paglubong ng araw. More or less 14 hours lang po yun. From 13 to 14 hours na total abstention mula sa pagkain at pag-inom ng mga liquid. Inumin, halimbawa, tsaa, kape, soft drinks, tubig, kung ano mang inumin. Pwera lang yung bawal talaga, binabawal sa Islam talaga yung mga alak, talagang hindi yun, kahit hindi pag nag-ayuno, bawal inumin yun. So yung po mga bagay na yun ay total abstention, and then yung paglapit na sexual na gawain sa asawa doon sa araw na yun, sa span of 14 hours more or less, yun lang po ang inutos ngayon sa henerasyon natin, yung mag-ayuno. So dito po sa ngayon ay bihira na tayo makakakita ng pag-aayuno katulad ng ginagawa ng mga Muslim na total abstention for 14 hours. Yung iba po nag-aayuno, pinipili lang ang pagkain. Hindi lang sila kumakain ng karne, pero kumakain ng ibang mga pagkain. Yung iba naman pinipili lang ang araw, pero yung mga ibang araw hindi, o mga ilang araw lang. Pero ang Muslim specifically 29 days or 30 days. Yan po ay talagang gagawin ng mga Muslim, and then sa loob po ng 14 hours total abstention, walang inumin, walang pagkain, and then paglubog ng araw pwede na po lahat. Pwede nang kumain, pwede nang uminom, pwede na makipaglabing-labing sa ating mga legal na asawa. Of course yung illegal hindi pwede talaga yon, kahit na hindi nag-aayuno, mashallah. So yun po yung mai-share natin sa araw na ito sa ating mga bagong yakap, mga kapatid sa Islam, especially po yung ating binabati natin yung ating mga kapatid dito po sa gawing Cabanatuan City, kaila Brother Ronald Guillen, si Brother Harun, mashallah, sila po ay nakikinig sa hapong ito, at ang kanila pong mga pangalan before, si Sister Linofe Fatima, ngayon si Brother Harun, si Ronald, si Brother Nestor, at si Brother Maricar, Sister Maricar. Sila po ay mga brother natin na dito sa Cabanatuan na palagi ang nakikinig sa ating palatuntunan, na sila po ay yumakap sa Islam at patuloy na pinag-aaralan ng Islam pa unti-unti, mashallah. At sa punto po ito, medyo wala na tayong oras, at tayo po ay pansamantalang mamaalam sa inyo sa hapong ito, at tayo po ay magbabalik inshallah, God willing, sa mga susunod na linggo, at pag-uusapan po natin yung mga bagay-bagay na kung saan merong kapakinabangan
sa pag-aayuno at kung paano natin ito maisagawa na paunti-unti doon sa mga baguhan at doon naman sa mga dati nang nag-aayuno. Sana po ay i-review na natin yung ating mga gawain, ihanda natin ating mga sarili sa pagsapit at pagdating ng buwan ng Ramadan, dahil ito po ang buwan na kung saan pinili ng Allah upang tayo ay mag-aayuno sa buwan na yan. Ito po ay cleansing ng ating physical na pagkatao, at the same time cleansing sa ating spiritual awareness, dahil kapag tayo po ay lumayo sa mga bagay-bagay na binabawal ng Allah, yan po ay cleansing, at at the same time dinadagdagan ang mga ginagawa, inuutos ng Allah, katulad halimbawa ng pagbabasa ng Quran, paggagawa ng mga optional na mga pagdarasal, pagsasagawa ng mga tarawih, yung mga night prayers katulad ng ginawa ng Propeta Muhammad SAW, pagsasagawa ng mga ihtikaf sa loob ng mga moske, masjid, at isolation po yan. Walang ginawa kundi ay pag-dhikir, pag-remembrance sa Allah at pagbasa ng mga iba't ibang mga babasahin, especially ang Quran. So, yun po lamang sa araw na ito. Inshallah, wala na po tayong oras. Ako pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang mag-aanyaya muli sa susunod na linggo na magsama-sama po tayo muli. Wa ilalika, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.